Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Kumusta na po ang taong 2026? More blessing po ba? Sino po sa inyo ang nakakaalam ng kwento ng God is good all the time and all the time God is good? Sino po nakakaalam na ng kwento na yon? Hayaan po ninyong ikwento ko sa inyo kung bakit ang Diyos ay naging mabuti sa lahat ng panahon. Meron daw po isang hari na hindi kumikilala sa Diyos at siya ay mahilig mag-hunting sa kagubatan. At meron naman siyang isang alipin na kinikilala ang Panginoon at lagi niya sinasabing, God is good all the time, and all the time, God is good. At ito pong hari na ito, tuwing siya ay pupunta sa kagubatan para maghunting, ay kasama-sama niya ang kanyang alipin na ito. At sa tuwing makakahuli ang hari, ay sinasabi ng alipin na, Mahal na hari, God is good all the time, and all the time, God is good. Ganun po lagi ang nangyayari. At minsan, hindi niya nakasama ang kanyang alipin sa kagubatan para manghuli ng hayop. At meron po nangyari sa hari na ang kanyang ginagamit na manghuli ng hayop ay nagkaroon ng problema at naputol ang kanyang daliri. At dumugo, maraming dugo ang lumabas. At siya'y umuwi na ang kanyang sugat ay dumadaloy pa rin ang dugo. At nakita siya ng kanyang alipin na kumikilala sa Panginoon. At ang sabi, Mahal na hari, God is good all the time, and all the time, God is good. Nagalit ang hari, sabi, paano magiging mabuti ang Diyos ay ganito na nga nangyari sa akin. Ikulong yan. At ikinulong ang alipin. At hindi lamang sa iba sa ikinulong, kundi sa dinala doon sa Bartolina. At habang nagpapagaling ang hari ay nanatili sa doon sa kaharian. At nang siya ay magaling na, ay pumunta uli siya doon sa kagubatan dahil yun ang kanyang paboritong gawain. At nagsama siya ng ilang alipin. At nagkataon na ang napuntahan niyang lugar ay doon sa lugar ng maraming kanibal, nangangain ng tao. At nagkataon din na merong ritual, yung tao ng paghahandog, marahil yung ginagawa nila. At yung kanyang mga kasamang alipin ay kinain ng kanibal. At nang siya na ang ihahandog, ay sinuri siya at nakita ng mga alipin na, Mahal na hari, hindi po pwede itong ihandog dahil putol ang kanyang kamay. Hindi siya perfect. At ang sabi ng hari, hayaan siyang umuwi na. At sa kanyang pag-uwi, ay naalala niya ang kanyang alipin at pinuntahan niya. At palaging pagbukas ng pinto ay sinabi niyang, Mahal na hari, God is good all the time, and all the time, God is good. Sabi ng hari, paano magiging mabuti ang Diyos? Ay nakakulong ka pa nga. Yun ang sabi ng hari. Alam nyo, mahal na hari, kung hindi ninyo ako kinulong, sa malamang at sa malamang, ako ang kinain ng kanibal. At tingnan po ninyo ang nangyari sa inyo. Hindi kayo kinain ng kanibal kasi naputol ang inyong daliri. Kaya, ang Diyos po ay mabuti sa lahat ng panahon. Kaya sabihin nyo sa katabi ninyo, God is good all the time, and all the time, God is good. Hindi po ba? Kung minsan sa buhay natin, pag hindi na maganda ang nangyayari, hindi na good ang God. Ano po? Pero sa lahat ng panahon, mabuti ang Diyos. At inita, ano po?
Mabuti ang Diyos kahit sa mga bagay na nangyari. Hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos. Pero nananatili siyang mabuti sa lahat ng panahon. Tayo po ay nagpapatuloy sa pag-aaral sa ating series patungkol sa pagiging wangis ni Kristo. At noong nakaraang linggo ay tinalakay natin ang tungkol sa pagiging mahabagin. At ang tanong, paano natin masasabi na ang isang tao ay mahabagin? Sinasabing kapag nadarama mo ang paghihirap ng iba, yun daw ang unang makikita natin yung isang pusong mahabagin kapag nakikita natin ang paghihirap ng iba. Pangalawa, kapag gumagawa tayo ng paraan na matulungan ang iba. Patatlo, kapag handa tayong ipahuli ang sarili para sa iba. Yun daw po ang merong isang pusong mahabagin. At nakita po natin yun sa isang Samaritano. Ano po, siya nagmanlalakbay, at marahil meron siyang importanteng lakad, pero ipinagpahuli niya yon dahil nakita natin yung pagiging mahabagin niya. Ngayong araw na ito naman po ay pag-aaralan natin isa pang wangis si Kristo at yun ay ang pagiging mabait. Ang sabi, kailan hamon ang pagiging mabait? Naalala po ba ninyo yung awit na gusto kong bumait pero di ko magawa? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Nasabi na po ba natin ito sa ating sarili? Gusto-gusto nating bumait, pero hindi natin magawa. Marami ng pagkakataong tayo ay nangako sa ating magulang, marahil sa ating kapatid, at marahil sa Diyos. Gusto ko na pong maging mabait ngayong 2026. Ngunit nahihirapan tayong gawin yon at napapahiya na tayo. Ngunit nagtataka naman tayo sa iba. Bakit parang ang dali-dali nilang maging mabait? Ano po ba ang definition ng pagiging mabait o mabuti? Ayon kay Apostol Pablo, ang kabutihan, kabaitan ay isang pangunahing katangian ng pag-ibig. Ano daw po? Ang kabaitan ay isa sa mga pangunahing katangian ng pag-ibig. At yun po ay nasa 1 Corinthians 13:4. At ang sabi, kindness in Greek is translated from Christos. Christos po ba yun? Na nagsasabing, signifying a deep-seated, active benevolence, moral integrity, and gentle, compassionate care that goes beyond mere polites and implies being serviceable or useful to others, often reflecting God's goodness and tender. Sabi po sa Tagalog, isang malalim at aktibong kabutihang loob, integridad sa moralidad, banayad ngunit mahabaging pag-aaruga, na higit pa sa simpleng pagiging magalang. Ipinapahiwatig din ito ang pagiging mapaglingkod, kapakipakinabang sa kapwa na madalas sumasalamin sa kabutihan at mapagkalingang puso ng Diyos. Ang sabi po, ang kindness daw po hindi lamang simpleng pagiging tahimik at magalang. Hindi lamang po yun, kapag nakikita tayo ng tahimik at magalang, sinasabi nating mabait. Ito ay katangian ng Diyos na dapat ay nakikita sa ating mga mananampalataya. Isa ito sa bunga ng Banal na Espiritu sa mga tunay na mananampalataya. At sabi, para mapatunayan na ito'y totoo, kailangan ito'y dumaan sa mga pagsubok. May sitwasyong niloob ng Diyos upang ma-display natin ang bunga nito. Ang tanong ay, kailan po ba magiging hamon ang pagiging mabait? O kailan tayo dapat maging mabait? Una, despite
rejection, sa kabila ng di pagtanggap. Sabi po sa aking hawak na Biblia, sa Lucas chapter 9 verse 51 hanggang 56, nang nalalapit na ang panahong iakyat si Jesus sa langit, buo na ang kanyang kapasihang pumunta sa Jerusalem. 52, sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Pumunta sila sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang patuloyin ng mga Samaritano dahil buo na ang kanyang kapasihang pumunta sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, sinabi nila, Panginoon, gusto ba ninyong magpaulan kami ng apoy mula sa langit upang sila'y lipulin tulad ng ginawa ni Elias? 55. Ngunit hinarap sila ni Jesus at sila'y pinagalitan. Hindi ninyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Ang anak ng tao ay naparito hindi upang ipahamak, kundi iligtas ang mga tao. At nagpunta sila sa ibang nayon. Sa talata, mga kapatid, ay makikita natin ang ating sarili kung paano tumugon ang mga alagad sa naging karanasan sa mga taga Samaria. Kagaya nila, normal din ang ating mga tugon kapag tayo ay nasasaktan. Ang reaksyon kaagad natin ay gumanti, na sa akala natin ay mababawasan yung sakit na nararanasan natin. At higit pa sa ginawa sa atin ang gusto natin gawin. Tingnan natin, nireject sila ng mga Samaritano. Pero ang gusto nila ay iganti. Ang iganti ay tupukin at pugnawin ang mga taga Samaria. Maaaring iniisip ng iba sa atin, grabe naman, tupok agad, reject lang, tupok agad, patay agad. Pero in real life, kagaya rin nila tayo. Gusto nating gumanti agad. Naunawaan marahil ni Jesus ang gusto nilang mangyari. Wasakin ang Samaria sa pamamagitan ng mapulbos ito. Dahil sila'y nasaktan, dahil sa rejection na kanilang naranasan. Sa isip nila, ay hindi deserve nila na sila'y tanggihan. Di ba gano'n naman palagi? Kaya tayo nasasaktan, ramdam natin hindi natin deserve na tayo i-reject. At marahil iniisip din nila na hindi deserve ni Jesus na i-reject si Jesus. Ang kanilang pride ang nag-udyok upang mag-isip ng gayong tugon. At tinanong pa nila si Jesus kung will nga ni Jesus na magpaulan ng apoy. Hindi ba tinanong nila, Panginoon, gusto po ninyong magpababa kami ng apoy katulad ng ginawa ni Elias? Sinabi nila kay Jesus ito para maging valid ang kanilang aksyon, na para bang nalimutan nila ang kanilang misyon ay magligtas. Hindi humatol at hindi magparusa. Katulad ng mga alagad, ang misyon natin ay magligtas. Hindi humatol at hindi magparusa. Ang sabi ni Jesus, hindi ninyo alam kung anong espiritu ang meron kayo. Sinabi ni Jesus sa mga alagad, dahil hindi ito ang inaasahan sa mga taong pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Hindi ang tugon ng mga alagad ang dapat nating tularan, mga kapatid. Hindi ang tugon ng mga alagad ang dapat nating tularan, kundi ang tugon ni Jesus. Iba ang tugon ni Jesus. Sa katulad ng mga alagad, ang tugon ni Jesus ay hindi magalit,
Hindi niya pinairal ang kanyang pagiging emosyon. Ang pinairal niya ay ang kanyang kabaitan sa pamamagitan ng pag-iisip sa hindi kasasama ng kanyang kapwa. Ang nasa isip ni Jesus ay ang purpose niya kung bakit siya nandun. Hindi iniisip ni Jesus na siya naapi o nasagasaan ng kanyang pagkatao. Bagamat kayang-kaya naman talaga ni Jesus na magpababa ng apoy para pagpugnawin ang mga taga-Samaria. Ngunit hindi yun ang layunin niya sa mundo. At maging tayo mga kapatid, hindi ito ang layunin natin sa mundo. Sabi ng talata, sapagkat ako na anak ng tao ay hindi na parito upang magwasak ng buhay ng tao, kundi upang magligtas. Alam ni Jesus na siya ay tagapagligtas at hindi makakatulong sa layunin niya ang padalos-dalos na aksyon dahil sa galit. Ang susi para makatugon tayo sa kagaya ni Jesus, ay dapat alam natin kung sino tayo sa mundong ito at aware din tayo kung ano ang layunin kung bakit tayo naririto. Sa gayon, bago tayo tumugon sa mga sitwasyong hahamon sa atin, ay maiisip muna natin kung ito ba ay makakatulong para maisakatuparan ang layuning meron tayo. Ngayon, ang tanong ay, kaisa ko ba kayo sa paniniwalang tinawag tayo ng Diyos upang maging instrumento nila para sa kaliligtas ng iba? Sabi sa Mateo chapter 28 verse 19, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito ang Great Commission ng Panginoon sa atin. Ang ibahagi ang Ebanghelyo. Kaya dapat lagi nating isinasaalang-alang ang Ebanghelyo. Kung ang ating tugon ay maging hadlang sa misyon, piliin nating maging mahinahon tayo. Kung nakikita ng ang mga pagkagalit ay magiging hadlang, piliin nating maging mahinahon tayo. Alam na natin ang karahasan o pananakit ay hindi makakatulong sa atin. Alam po natin yan. Bagkus, ito'y makakahadlang sa ipinapagawa ng Diyos sa atin. Minsan, maging aware tayo dahil baka sa ating galit ay yung palang napagalitan natin ay isa sa mga inaalagaan natin o babahagihan natin ng salita ng Diyos. Ano ang mangyayari? Mahadlangan ang layunin ng Diyos. Hindi ka lang napagbigyan sa gusto mong, sa request mo, nagalit ka na. Hindi maganda ang ganong patotoo. Piliin natin magpakabait dahil ang goal natin ay gusto nating ma-accomplish yung Great Commission ng Panginoon. Huwag tayong pumayag na tayo mismo ay magiging hadlang doon. Sa palagay ninyo, hindi kaya nasaktan si Jesus nang siya'y tanggihan? Alam natin si Jesus ay naging 100% tao. At naniniwala tayong marahil nasaktan siya. Sabi sa Lucas chapter 19 verse 41, nang malapit na sa Jerusalem at makita niya ang lungsod, yun ay kanyang tinangisan. Anong ibig sabihin nun? Ito'y nagpapakita na nalungkot siya dahil hindi siya tinanggap. Nalungkot ang Panginoong Hesus, mga kapatid. Pero hindi niya dahilan yun para hindi siya maging mabuti. Marami siyang naranasang rejection, alam natin yan.
sa mga tao, sa kanyang pamilya, at sa komunidad na meron siya. Pero hindi sila naging daan upang mapigilan si Jesus sa kanyang pagiging mabuti. Pinairal niya yung kagandahang loob na kahit deserve talaga ng mga taong maparusahan sila. Pero minabuti ni Jesus na pumunta na lamang sa ibang lugar. Hindi ba magandang gawin yon na kapag hindi makakabuti sa atin ay iiwas na lamang tayo? Ganon ang ginawa ni Jesus. At alam kong kilala nila si Jesus. Alam ng mga taga-Samaria kung ano ang layunin ni Jesus at alam nilang mabuti ang layunin ni Jesus. Naroong nagturo si Jesus, nagpagaling, nagpalaya. Pero sa kabila ng ginawa ni Jesus, inayawan sila ng mga taga-Samaria. Ngunit alam natin na hindi yung kalugihan sa Panginoong Jesus. Gayon din naman sa ating paglilingkod, sa ating pangangaral. Kapag tinatanggihan tayo, huwag tayong masaktan. Hindi yung kalugihan sa atin. Sana'y nung tinanggap ng taga-Samaria ang Panginoong Jesus, sana'y marami pa silang dakilang bagay na naranasan, hindi po ba? Hindi natin alam, kapag tinatanggihan natin si Jesus, marami nating namimiss na marami mga dakilang bagay. Kapag tayo'y hindi uma-attend ng mga pag-aaral o ano pa mga gawain, namimiss natin yung mga dakilang bagay na gusto ng Diyos na matutunan natin. Sabi sa Mateo 13:57, at siya'y hindi nila pinaniwalaan, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay ginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan. At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya gumawa roon ng maraming himala. Nakita po natin yung kalugihan ng mga tumatanggi kay Jesus. Kaya ang hindi paniniwala ay pagtanggi natin sa biyayang dapat natanggap natin. Tinatanggihan natin ang mga dakilang bagay kapag hindi tayo naniniwala sa mga bagay na ipinapagawa ng Diyos sa atin. Ang rejection, mga kapatid, ay bahagi ng ating buhay. At hindi natin ito maiiwasan. Magpakabuti-buti man ang ating intensyon. Ang ating inaalok, ang ating ginagawa, ang gusto nating gawin, katulad ng pag-iibanghelyo, napakaganda sana ng gusto nating ibahagi sa kanila, ngunit kailangan nating tanggapin, mga kapatid, na hindi lahat ay pinili at kung minsan, hindi pa yon panahon nila. Masakit ang matanggihan, lalo na kung ang tatanggi sa iyo ay yung malalapit na tao sa iyo. Yung inaasahan mong kasama mo. Pakiramdam natin, binabaliwala tayo, winawalang kwenta tayo. Hindi pag yun ang pakiramdam natin kapag tayo tinatanggihan. Gusto kong ipaalaala na anuman ang mangyari, huwag nating gawing personal ang mga bagay na ito. Kung nagawa naman natin yung pinakamabuti, ano pa naman ang ating ikagagalit kung alam natin ang layunin natin? Wala na sa atin ang problema. Kagaya ni Jesus, isipin nating mas may higit pang layunin ang buhay natin at may iba pa pwedeng tayong puntahan. Di ba yun ang ginawa ng Panginoong Jesus? Sa halip na siya'y magalit, parusahan, pumunta na lang siya sa ibang lugar dahil marami naman taong pwedeng pag-misyonan pa. Hindi lang sila ang tao sa sanlibutan. Kaya't huwag nating gugulin o aksayahin ang mga emosyon na hindi makakatulong sa atin. Isipin na lamang nating baka hindi pa nga nila panahon. Kaya hindi nila ito maunawaan. Kaya kung makakaranas ka ng mga rejection,
maging maunawain at maging mapagpatawad. Sa gayon, magiging magaan sa loob natin ang umunawa at magpatawad. Makakasunod tayo sa Panginoon ng maluwag ang puso at hindi madudungisan ang ating mga patotoo. Dahil hindi ka pumatol at pinili mong umunawa alang-alang sa Diyos. Hindi pa palaging ganun ang magandang pananaw natin na alang-alang sa Panginoon. Kapag ganun ang ating mga pananaw, ang mga hindi pagkakasundo ay nasusunod agad. Dahil mismo tayo ang nag-give up, mismo tayo ang nagpapalamang alang-alang sa Panginoon. Padalwa, paano may papakita yung kabaitan? Despite betrayed, sa kabila ng kataksilan. Sabi sa Judas chapter 26 verse 14, si Judas Iscariote, sa isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong pari. Ano po ang ibibigay niyo sa aking kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon day binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. Verse 20, ng gabing iyon, dumulog sa habag si Jesus kasama ang 12. Sinabi ni Jesus, habang sila'y kumakain, tiniti ako sa inyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Bago pa sila dumating doon, sinabi ng taksil sa kanyang mga kasama, kung sinong hahalikan ko, siya ang dakpin ninyo. Nilapitan niya agad si Jesus at binati, magandang gabi po, Guro. Saka hinalikan. Verse 50, sinabi sa kanya ni Jesus, kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. At nilapitan nila at dinakip. Siguro kung tayo ang tatanungin at bibigyan ng pagkakataong magkwento tungkol sa pagtataksil, siguradong meron din tayong maikukwento. At marahil ang iba ay mas higit na masakit ang kwento dahil sa naranasang kataksilan na kanilang naranasan. Nariyan ang nasaktan tayo physical, emotional, spiritual. Ang kataksilan ay hindi natin mararanasan sa mga taong malayo sa atin. Ito'y palaging nangyayari sa mga taong kasama-sama natin, malapit sa atin. Itinuturing nating tunay na kapatid. Pinagkatiwalaan natin ang buo. At sa ganitong kalagayan, napaka-challenging na maranasan o sa sobrang sakit ay parang anong hirap pakitunguhan ng mga taong ganito. Ginawan mo na ng mabuti, pero pinagtaksilan ka pa. Dito mga kapatid, natin hahangaan ng Panginoon. Hindi siya, dahil siya Diyos, alam natin naging 100% tao siya, alam natin kung ano ang meron si Jesus na nararamdaman natin, pero na-overcome ng Panginoong Jesus ito. Makikita natin ang relasyon niya kay Judas, hindi po ba? Hindi nitinuring na iba ang kanyang mga alagad. Hindi niya itinuring na iba ang kanyang mga disipulo. Sabi niya sa John 13:1, mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minamahal niya hanggang wakas. Juan 6:64, ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Alam na ni Jesus buhat pa nung una kung sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Bago pa lumapit si Judas sa Panginoong Jesus, ay alam na ni Jesus ang magkakanulo sa Kanya. Si Judas ay 3 taong kasama-sama
ng Panginoong Hesus sa kanyang ministeryo. At tinanggap ni Judas ang mabubuting bagay mula sa Panginoong Hesus. At pinaglingkuran siya ng Panginoong Hesus. Alam natin yan. Siya ay kasama sa 12 alagad na hinugasan ang mga paa bilang pagtanda ng paglilingkod at pagmamahal ni Hesus. Sabay-sabay silang kumakain. Hindi niya initsupwera si Judas. At ang isa pa, ginawa si Judas na tagapangasiwa ng pananalapi. Hindi naranasan ni Judas ang ibang pagtrato ni Jesus. Pari-parehas ang trato ni Jesus. Kaya kahit nung sinabi na ni Jesus ang magkakanulo sa kanya, ay hindi maunawaan ng mga alad kung sino dahil pari-parehas nga ang treatment ng Panginoong Hesus sa kanila. Grabe ang Panginoong Hesus, hindi po ba? Parehas ang pakikitungo sa lahat. Hindi niya itinuring na kaaway si Judas kahit alam niyang ito'y magkakanulo sa kanya. Hindi rin siya gumanti. Hindi ko ma-imagine ang sakit na dulot nito. Alam ni Jesus na ipapako sa krus, siya ipapako sa krus, mamamatay. Ngunit ganito ang mangyayari. Yung kaibigan mo at taong mahal mo, hindi ka pala mahal at ipagkakanulo ka pa. Pinagmalasakitan mo, pero iba ang iginanti sa iyo. Nung time na yon, na ang Panginoong Hesus ay malapit nang ipako sa krus at alam ng Panginoong Hesus yun, ay kailangan niya ng comfort. Kailangan niya ng comfort dahil siya ay tao rin. Dahil siya ay nababagabag. At ang sabi sa John 13:21, pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila, tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Sa halip na comfort ang ibinigay sa Panginoong Hesus ang kanyang kaibigan, kataksilan ang kanyang ibinigay. Hindi na gumawa ng mabuti, ay ginawang pa siya ng masama. Ngunit ganito ang tugon ng Panginoong Hesus. Hindi siya nagsalita ng masama. Hindi rin siya nagsalita ng masakit. Hindi siya nanumbat. Sa atin, marami tayong sumbat kapag ginawa tayo ng mabuti, ano? At hindi rin siya ng bahoy. Hanggang sa huli, ang ginawa ni Jesus kay Judas ay pagre-remind para sabihin kay Judas na, mahal ko ikaw, kaibigan ko ikaw. Naniniwala akong ang intensyon pa rin ni Jesus ay maipakita kay Judas na mahal niya. Hindi natin maikakaila sa ating sarili, mahirap gawa ng mabuti ang mga taong gumagawa sa atin ng masama. Hindi ba yan realidad sa buhay natin? Ano po? Napakahirap gawa natin ng mabuti ang mga taong gumagawa sa atin ng masama. Pero nagawa ni Jesus yun. Bilang isang tao. Ano ang katotohanan na gustong iba to? Na kahit napakahirap pakitunguhan ng isang taong gumagawa ng masama, posible pa rin natin itong mahalin. Dahil mismo ang Panginoong Hesus ay nagawa niyang mahalin ang gumagawa sa kanya ng masama. Ano kaya ang nasa isip ni Jesus sa pagtataksil ni Judas? Sabi sa Gawa chapter 1 verse 16, mga kapatid, kailangang matupad ang sinasabi sa kasulatan na ipinapahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. At sabi sa Awit chapter 41 verse 9, lubos akong nagtiwala sa tapat kong kaibigan
kasalo ko sa tuwina, karamay sa anuman, ngunit ngayon, lubos siyang naging taksil na kalaban. Ang nasa isip ni Jesus ay ang plano ng Diyos. At yun ay tinupad niyang lahat. Yung nasa banal na kasulatan at detalyado itong naranasan ng Panginoong Jesus. Sa buhay natin, dapat alam din natin kung ano talaga ang pwede nating maranasan sa buhay na ito para makapanagumpay din tayong katulad ni Jesus. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay magiging manhid na tayo. Hindi po natin mararanasan yung pagiging manhid. Sabi ko nga kanina, idinidisplay ng Diyos ang mga bagay na ito para mapatunayan kung tayo nga ay mabait. At ito ay halimbawa sa atin na posible tayong maging mabuti kahit sa mga taong gumagawa sa atin ng masama. Every time na pinipili natin ang iba, minsan sa buhay natin, pinagtataksilan din na, di ba? May maraming pagkakataon din na pinagtataksilan natin na si Jesus, hindi po ba? Sa anong paraan? Kapag pinapahalagahan natin ang iba, kapag mayroong gawain o mayroong katok ang banal na Espiritu na tayo mananalangin, pinapaalaala, pero pinipili natin yung iba, yung mas pinapahalagahan natin. Hindi ba't yun ay masakit din sa Panginoong Jesus? Pero nanatili siyang nagpapatawad sa atin. Inuunawa tayo sa ating kahinaan. At malimit pa rin ipinapadama ng Diyos ang kanyang kabutihan sa atin. Manatili pa rin tayong bukas sa pakikitungo at pagpapadama ng kabutihan kahit nasaktan nila tayo. Maging matapat tayo sa ating kaibigan, sa ating asawa, sa ating mga kapatid. Sabi ko nga kanina, ang malimit makasakit sa atin ay yung mga malapit sa atin. At ito ay ating asawa, marahil ang ating mga anak, ating mga kaibigan. Pero ang paalaala sa atin ay matuto pa rin tayong magmahal katulad ng pagmamahal ni Jesus sa atin, kung paano rin tayong nagiging taksil sa Panginoong Jesus. Hindi kinalulugod ng Diyos na manakit tayo, mga kapatid. Ang sabi niya, huwag nating gantihan ng masama ang gumagawa sa atin ng masama. Huwag nating gantihan ng masama ang ating asawa, ang ating mga anak, ang ating mga kaibigan. Hindi man matumbasan nila ang pagmamahal na ibinibigay natin sa kanila, maging mabuti pa rin tayo sa kanila. Minsan, inatakal natin yung kung ano yung ginawa niya. Parang ganun lang natin tinutumbasan. Pero wag daw natin gawin yun. Ano nga po yung una? Kailan tayo dapat maging mabait? Despite rejection, despite betrayed, at patatlo, despite hostility, sa kabila ng pagiging laban. Sabi sa Mateo chapter 4 verse 44, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Ito na siguro mga kapatid ang tinatanggihan nating talata. Ano po? Marami ang umaalma sa atin kapag sinabi nating ibigin natin ang kaaway at ipanalangin. Hindi natin yun masunod. Hindi natin kayang i-accept yung tayo na ang nasaktan. Tayo pa ang magpapatawad. Tayo pa ang magmamahal. Alam ni Jesus na mabigat ito para sa atin. Gusto natin palaging hustisya. Pakiramdam natin, unfair naman, na parang sila lamang ang may karapatang manakit.
At tayo lamang ang magpapatawad. Sabi nga noon sa salita natin, ay napakaswerte naman nila. Hindi man lamang tayo makaganti. Makaganti man lamang bago makapagpatawad. Parang pag nakaganti tayo, parang madali nang magpatawad. Ano po ba? Pero pag yung hindi man lamang tayo nakakaganti, ay para anong hirap magpatawad. Paano ba hinarap ni Jesus ang lahat ng ito? Naranasan ng Panginoong Jesus ito, pero paano ba hinarap ni Jesus ang lahat ng ito? Paano niya nais tayong tumugon sa ganitong bagay? Ibigin natin sila. May kanya-kanya tayong definition ng pag-ibig. Marami tayong ginagawa na ang layunin natin ay pag-ibig. Ngunit ang pinakatama ay kung paano tayo iniibig ng Diyos, ay gayon din dapat ang ating ipapadama sa mga gumagawa sa atin ng masama. At sabi niya, kung itutuloy natin ang ating pagbasa sa Mateo 5:45-48, ang sabi niya, upang maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Verse 46, kung ang mga nagmamahal sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa riyan ng mga hentil? Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong amang nasa langit. Kaya pala gustong gawin ng Diyos, na gawin natin ito, ang layunin niya ay maging ganap tayo at makita yung kaibahan natin, yung kaibahan ng mabuti at masama. Dahil yung masasama, ang ginagawan lamang nila ng mabuti ay yung mabuti sa kanila. Hindi po ba ganoon ang ginagawa ng masasama? Kaya kung ang ginagawan lamang natin ng mabuti ay yung mabuti sa atin, kabilang tayo doon sa mga sinasabing masasama. Ngunit ang mga mananampalataya ay mabuti kahit kanino. Amen po? Parang anong hirap nating umimin. Parang ayaw pa rin nating i-accept na tayo ang buhay natin ay maging mapagpatawad. Ngunit ang mga mananampalataya ay mabuti kahit kanino. Amen? Iyon. At ang sabi naman, ang unay ibigin, padalawa ay ipanalangin. Sabi na Apostol Pablo sa Romans chapter 12 verse 14, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Sabi sa unang Pedro chapter 3 verse 9, huwag ninyong gantihan ang masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Alam niyo ang Panginoong Yesus, nang malapit na siyang malagutan ng hininga, sa kabila ng maraming mga pagdurusang meron sa Kanya, dahil sa mga taong nakapaligid sa Kanya, ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang mga taong ginawan siya ng masama ay kanyang ipinanalangin din. Hindi humingi ng hustisya si Jesus sa lahat ng naranasang treatment ng mga taong pinagmalasakitan niya. Tayo ba yung mga taong pag nagmalasakit ay naghihintay tayo ng kapalit? Kapag ganun ang inaasahan natin,
masasaktan nga tayo. Sana'y pag nagawa tayo ng malasakit sa iba, sa Diyos na natin ino-offer yun. At ganoon ang Panginoong Jesus. Sa halip na sumpain ay dinalangin at hindi parusahan. Alam ng Diyos na hindi palalampasin ang sala ng tao. Ang sabi sa Deuteronomio 32, verse 35a, akin ang paghiganti, ako ang magpaparusa. Sabi sa Romans chapter 12, verse 19, huwag tayong gumanti dahil ang Diyos ang gaganti. Ito ay comfort sa atin. Pero kung ang puso natin ay kagaya ng puso ni Jesus na punong-puno ng biyaya at pag-ibig, ay hindi na natin mag-intensyon na iganti tayo ng Diyos. Hindi po ba? Hindi na ba tayo gumaganti dahil alam nating ang Diyos ang gaganti? Pero kung ang puso natin ay katulad ng puso ni Jesus, ipapanalangin na lamang natin siya at hindi na natin iniisip na igaganti tayo ng Diyos. Kundi sasabihin natin, Panginoon, pinapatawad ko na po ang gumawa sa akin ng masama. Bakit ganon ang kailangan natin gawin? Dahil alam natin na kapag ang Diyos ang kumilos, ay talagang pupugnawin yon. Kung ano yung panalangin natin. Sabi sa isang, may paalaala sa isang post, hinay-hinay daw tayo sa pananakit sa kapwa. Dahil ang iba ay hindi gumaganti, pero sila ay nananalangin. Alam natin na kapag ang Diyos ang kumilos, ito'y nakamamatay. Pero hindi ganoon ang iginanti ni Jesus. May karapatan si Jesus. At alam naman niyang karapat-dapat parusahan itong mga taong ito. Pero ipinagpaubaya niya yon sa Diyos. Ang sabi ni Jesus, patawarin mo sila dahil hindi nila naunawaan ang kanilang ginagawa. Nangangahulugan iyon na nahingi pa si Jesus ng chance. Hindi ba yung pananalangin natin ay na sila ay pagpalain ng puso ay humihingi tayo ng chance sa Diyos na mabago ang kanilang buhay? Paano kung ipapanalangin natin pugnawin? Hindi na nga magkakaroon ng chance yung mga taong yon. Samantalang ang layunin natin ay tayo'y magligtas. Napakaganda ng kalooban ni Jesus. Ano po? Sana'y panalangin natin na maging ganun din ang ating kalooban. Sana'y ganun din ang maging mindset natin na kahit parang dihado tayo, talo tayo, pero sana'y lamang pa rin yung love at grace sa buhay natin. Alam niyo, kapag tayo nagpatawad at hindi tayo nakaganti, hindi tayo ang talo. Panalo tayo, panalo ang Diyos. Pero kapag gumanti tayo, panalo ang dyablo. Kahit parang dihado tayo, sana'y lamang pa rin yung pagmamahal na ipapakita. Ibalik natin ang ating sarili. Bumalik tayo sa ating sarili. Tayo rin naman ay masama sa Diyos. Minsan masama rin tayo sa Diyos. Minsan, nananatili at nangingibabaw yung pagiging suwail din natin. Pero nananatili pa rin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Naligtas tayo sa kabila ng ating pagiging masama. Di ba? Naligtas tayo ng Diyos naligtas tayo ng Diyos sa ating pagiging masama. At hindi inintay ng Diyos na maging mabuti tayo bago iligtas. Sana'y huwag nating antaying maging mabuti ang mga tao na nagkasala sa atin bago tayo magpatawad. Mahirap mangyari yon. Baka patay na siya o patay na tayo, hindi pa natin nagagawa yon. Pero palaging magpatawad. Hindi natin katungkulan ang hatulan ang masama
ang masasama. Ang sabi ng Diyos ay maging mabuti sa kanila. Role ng Diyos ang humusga at hindi natin dapat pangunahan ng Diyos. Kung ano lamang ang ipinapagawa niya, yun lamang ang ating gagawin. Bilang pagtatapos, sabi sa Lucas chapter 6 verse 31, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Aminin natin na hindi tayo perfect. May mga pagkakataong tayo minsan ang umuusig. Tayo ang nagtataksil. Tayo ang madalas tumatanggi sa ating kapwa. Kung ganun ang ating ginagawa, paano natin nais tumugon sila sa atin? Sure ako mga kapatid, na ang nais natin na maging tugon nila ay pagpapatawad. Hindi po ba? Yung ginagawa natin ng masama, inuusig natin, pinapakitaan natin ng masama, di ba? Ang sure na ini-expect natin ay mapatawad tayo. Ini-expect nating pag-ibig ang ibabalik sa atin, pangunawa. Kung ganun, ibigay rin natin ito sa kanila kung paanong nais din natin itong matanggap mula sa kanila. Ang mga bagay na ito ay hamon sa atin ngayong umaga, sa bawat isa. Hindi madaling maging mabuti, mga kapatid. Hindi madaling maging mabuti. Pero ito ang tama nating dapat gawin. Inaakay tayo nitong makapamuhay katulad ng kay Jesus. At habang sinusunod natin siya, ay dapat tinataglay natin yung kaparihong layunin. Ang mamuhay na may kabutihan, mapagmahal ng buong lalim, at manatiling tapat kahit sa hirap ng mga rejection, betrayed, and hostility. Ito'y halimbawa ni Jesus para ating tularan. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita.